Hindi pala kay Zoldyco? Sa ating nakaraang video, sinuri natin ang posibilidad kung saan maaaring manggaling ang bagong helicopter ng Philippine Coast Guard. Pero ngayon, may bagong impormasyon na maaaring magbago sa ating unang assumption. May ulat na dalawang Philippine Air Force AW109 ang posibleng ilipat sa PCG. Kung totoo, saan nga ba talaga manggagaling ang bagong helicopter ng Coast Guard? At hindi lang yan ang pag-uusapan natin. May mahalaga ring development sa relasyon ng Pilipinas at Brazil, kung saan pinag-usapan ang pagpapalawak ng defense cooperation, mula sa kasalukuyang A-29 Super Tucano at Guarani hanggang sa posibleng mas malaking papel ng Brazil sa future modernization ng Pilipinas. Dalawang development, isang malaking tanong, paano nito mapapalakas ang defense capability ng Pilipinas? Noong nakaraang video, tinalakay natin ang impormasyon na magkakaroon ng PCG ng karagdagang helicopters na hindi brand new, pero hindi rin luma. Dahil dito, isa sa mga posibilidad na ating sinuri ay ang paggamit ng mga helicopter na naging bahagi ng mga asset na nasequester o na-freeze kaugnay ng mga ari-arian na inuugnay kay Zoldyco. Pero mahalagang tandaan, posibilidad lamang yun. Wala tayong opisyal na dokumentong nagsasabing ang helicopter para sa PCG ay galing sa mga asset ni Zoldyco. Ngayon, may bagong lead. Kung tama ang impormasyon ng Parabellum X, maaaring ang tinutukoy na helicopters ay mismong dalawang AW109 ng Philippine Air Force. Kaya kailangang i-update ang ating analysis. Sa ngayon, mas konkreto ang bagong impormasyon dahil partikular na binanggit ang dalawang aircraft at ang kanilang tail numbers. Bakit mahalaga ang AW109? Hindi na bago sa Pilipinas ang AW109. Matagal na itong ginagamit ng Philippine Air Force, kaya mayroon ng karanasan ang ating mga piloto, technician, at maintenance personnel sa platform na ito. Para sa PCG, malaking advantage yun. Hindi na kailangang magsimula mula sa simula pagdating sa training at technical familiarity. At higit sa lahat, may existing aircraft na maaaring gamitin para sa iba't ibang maritime missions. Kabilang dito ang search and rescue, maritime surveillance, disaster response, medical evacuation, at iba pang operasyon ng Coast Guard. Halimbawa, kung may bangkang nangangailangan ng tulong sa malayong bahagi ng karagatan, mas mabilis na makakarating ang helicopter kaysa sa isang barko. Maaari rin itong gamitin upang maghanap ng nawawalang mangingisda o magsagawa ng aerial assessment pagkatapos ng isang maritime accident. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ng paglipat ng AW109s ay ang pagpapalakas ng maritime domain awareness ng PCG. Napakalawak ng maritime area ng Pilipinas. Hindi sapat na umasa lamang sa mga barko para malaman kung ano ang nangyayari sa ating karagatan. Kailangan ng kombinasyon ng barko, aircraft, radar, communications, at iba pang surveillance assets. Dito nagiging mahalaga ang helicopter. Mula sa himpapawid, mas malawak na lugar ang maaaring makita. Kung may kahinahinalang sasakyang dagat, maritime accident, o emergency, maaaring mabilis na makarating ang helicopter at magbigay ng impormasyon sa mga Coast Guard vessel. Kaya kahit hindi bagong-bago ang AW109, maaari pa rin itong maging napakahalagang asset kung maayos ang kondisyon at maintenance nito. Bakit naman ililipat ng PAF? Kung tama ang ulat, posibleng bahagi ito ng modernization ng Philippine Air Force. Maaaring palitan ng PAF ang mga AW109 ng mas bagong helicopters habang ang existing aircraft ay ililipat sa PCG. Kung mangyari ito, parehong makikinabang ang dalawang ahensya. Makakakuha ang PAF ng mas modernong platform para sa sarili nitong requirements. Samantala, makakakuha naman ang PCG ng karagdagang helicopter nang hindi kinakailangang bumili agad ng bagong fleet. Isa itong praktikal na paraan ng paggamit ng government assets. Sa halip na tuluyang i-retire ang aircraft, maaari itong bigyan ng bagong mission sa ibang ahensya. Kaya nasaan na ang Zoldyco connection? Ito ang pinakamahalagang clarification mula sa ating nakaraang video. Dahil may bagong impormasyon tungkol sa PAF AW109s, hindi na natin dapat ipilit na ang helicopter ng PCG ay galing sa mga asset ni Zoldyco. Mas tama na sabihin, may dating posibilidad na maaaring gamitin ang sequestered assets, pero may bagong impormasyon na tumutukoy sa dalawang PAF AW109 bilang posibleng ilipat sa Coast Guard.
Kaya sa ngayon, ang Zoldyco connection ay nananatiling unconfirmed speculation. Samantala, ang PAF AW109 transfer ang mas konkretong lead na dapat nating bantayan. Pero kailangan pa rin natin ng opisyal na kumpirmasyon mula sa Philippine Air Force o Philippine Coast Guard bago natin masabing final na ang transfer. Samantala, may isa pang mahalagang development sa defense relations ng Pilipinas. Noong August 11, nakipagkita si Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva kay Philippine Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro sa Brazil. Ang pagbisita ay bahagi ng paggunita sa 80 taon ng diplomatic relations ng Pilipinas at Brazil. At kabilang sa pinag-usapan ang pagpapalakas ng bilateral defense cooperation. Hindi na bago ang defense relationship ng dalawang bansa. Mayroon ng Brazilian-made equipment sa Armed Forces of the Philippines. Kabilang dito ang A-29 Super Tucano light attack aircraft ng Philippine Air Force. Gumagamit din ang Philippine Army ng Guarani 6x6 armored personnel carriers mula sa Brazil. Ibig sabihin, may existing foundation na ang defense cooperation ng dalawang bansa. At maaaring mas lumawak pa ito. Isa sa mga pinaka-interesting na potential cooperation ay ang C-390 Millennium ng Embraer. Ang aircraft na ito ay iniaalok bilang possible option para sa Philippine Air Force air tanker requirement sa ilalim ng modernization plans. Kung mapili ng Pilipinas ang C-390, maaaring magkaroon ng mas malalim na cooperation sa Brazil pagdating sa training, maintenance, logistics, at technical support. Mayroon ding Embraer Lineage 1000 na maaaring maging option para sa future presidential aircraft requirement ng Pilipinas. Kaya hindi lamang isang uri ng equipment ang maaaring pag-usapan ng dalawang bansa. May attack aircraft, may armored vehicles, may transport aircraft, at may potential cooperation sa aerospace industry. Bakit mahalaga ito? Kung pagsasamahin natin ang dalawang development, makikita natin ang mas malaking larawan. Sa loob ng Philippine Defense Establishment, maaaring magkaroon ng redistribution ng existing assets. Ang mga AW109 na maaaring hindi na pangunahing kailangan ng PAF ay maaaring magkaroon ng bagong buhay sa Philippine Coast Guard. Samantala, ang PAF naman ay maaaring lumipat sa mas modernong helicopters. Kasabay nito, patuloy na naghahanap ang Pilipinas ng iba't ibang defense partners. Hindi lamang isang bansa ang ating kausap. May Estados Unidos, Japan, South Korea, Europe, at ngayon ay patuloy ding lumalawak ang cooperation sa Brazil. Para sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas, mahalaga ang ganitong diversified approach. Kailangan natin ng maritime surveillance. Kailangan natin ng search and rescue. Kailangan natin ng modernong military aviation. At kailangan din natin ng international partnerships para mapanatili ang ating defense capability. Kaya mula sa ating dating tanong na, ang bagong helicopter ba ng PCG ay maaaring galing sa mga asset ni Zoldyco? Mayroon na tayong bagong posibilidad. Dalawang Philippine Air Force AW109, na may tail number 816 at 823, ang sinasabing posibleng ilipat sa Philippine Coast Guard. Kung makumpirma ito, mas magiging malinaw na ang karagdagang helicopters ng PCG ay maaaring manggaling mismo sa existing assets ng PAF. At nangangahulugan din ito na kailangan nating i-update ang ating dating assumption tungkol sa Zoldyco connection. Samantala, lumalawak din ang defense cooperation ng Pilipinas at Brazil, mula sa A-29 Super Tucano at Guarani hanggang sa potential C-390 Millennium. Kaya ang susunod nating babantayan ay, makukumpirma ba ng PAF at PCG ang transfer ng dalawang AW109? At kung oo, ano naman ang magiging kapalit ng mga ito sa Philippine Air Force? Dahil maaaring ang paglipat ng dalawang helicopter sa Coast Guard ay hindi lamang simpleng transfer ng assets, kundi bahagi ng mas malaking pagbabago sa aviation capability ng Philippine Defense Establishment.